Dominant Protector. Credit to the author. 711 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pananaw ni Josephine, lahat ng mga anak ng mayayamang pamilya ay sinamahan at nambobola ng manager nang pumunta sila sa mga hotel at restaurant ng kanilang mga pamilya, tulad ng mga palabas sa telenovela. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman ni Josephine na may malaking agwat sa pagitan nila ni Miss. Pero ngayon, naisip niya na laging low profile si Miss since hindi naman siya nakikilala ng mga tao dito, at hindi rin siya umarte. Bagamat nakatira si Cheryl sa bahay ng isang bilyonaryo, wala siyang bossy at dominanteng personalidad. Ito ay dahil si Pablo ay nag-aral sa kanya ng mahigpit at dahil si Cheryl ay may malungkot na puso at hindi madaling makipagkaibigan. Si Yasi ay matalik niyang kaibigan mula pa noong bata pa siya, at wala siyang ibang mabubuting kaibigan. Kaya naman, naimpluwensyahan siya ng mga may hindi malusog na pamumuhay. Parehong nalikha ang matinding personalidad nina Cheryl at Trixie dahil sa kawalan ng pagmamahal ng ina, ngunit may pagkakatulad sila, wala silang maraming kaibigan. Isa lang si Cheryl ngunit wala si Trixie. Gayunpaman, mas mapalad si Cheryl kaysa kay Trixie dahil buhay pa ang kanyang ina. Nagkaroon pa rin ng pag-asa para sa kanya. Sa pagkakaibigan ni Yasi, hindi siya masyadong nag-iisa. Gayunpaman, si Trixie ay walang anuman, at siya ay na-diagnose na may sakit na walang lunas. Sinayang niya ang buhay niya. Pagkatapos mag-settle down sa kwarto, ipinasa ni Cheryl ang menu at ang order machine kay Josephine, hinayaan siyang mag-order. Ngunit paano kaya ni Josephine na kumain sa isang mamahaling restaurant na tulad nito? Kinilabutan siya sa presyo ng mga pinggan. Paano kaya ang mahal nila? Ang presyo ng isang ulam ay sapat na para sa isang linggong halaga ng pagkain para sa kanyang pamilya. Kailangan din nilang mag-order ng pagkain. Pagkatapos magpasya kung ano ang gusto nila, kailangan lang nilang ipasok ang code sa makina at ito ay magpapakita kung ang chef ay maaaring magluto ng ulam o hindi. Gayunpaman, hindi alam ni Josephine kung paano ito gamitin. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Dapat mong gawin ito, tapat ni Josephine. Siya ay mahirap at hindi na kailangang itago ito sa harap ni Cheryl. Ipinasa niya ang menu at order machine pabalik kay Cheryl. Alam ni Cheryl kung ano ang iniisip ni Josephine at kinuha sila ng hindi nagsasalita. Mabilis siyang nagdesisyon ng ilang pagkain. Hindi siya mahilig kumain ng mga bagay tulad ng bird's nest at shark fin soup dahil hindi niya gusto ang lasa ng mga ito, ngunit nag-order siya ng bird's nest congee para kay Josephine. Pagkatapos ay ipinasa niya ang menu kay Yasi. Binaliktad ni Yasi ang menu, at natuklasan na mayroon lamang palikpik ng peteng, walang karne ng peteng. Siya ay labis na nadismaya. Cheryl sis, sa tingin ko ay dapat magdagdag si Uncle Charlton ng ulam ng karne ng peteng. Hindi nakaimik si Cheryl. Paano magkakaroon ng oras ang kanyang ama para isipin ang bagay na ito? Siya mismo ang nag-order ng mga hilaw na sangkap ng restaurant. Nag-isip siya sandali at nagtanong, gusto mong kumain ng karne ng peteng? Kind of, but I don't know if it'll taste better than Shelled Bros cooking, napalunok si Yasi at sumagot. Hindi komportable si Josephine. Gumawa ba si Terence ng pagkain para sa kanila araw-araw? We'll ask the waiter if they can make it or not. May gusto ka pang kainin? Tanong ni Cheryl. Hindi, umiling si Yasi. Sige. Terence, ikaw naman. Bagamat hindi na umakto si Cheryl na kalmado gaya ng dati. Nasa puso niya iyon. Sa ibabaw, ang kanyang saloobin kay Terence ay kasing lamig ng yelo, tulad noong bagong lipat si Terence sa kanya. Pero pareho ba talaga? Malinaw lamang itong maipaliwanag ni Cheryl sa kanyang sarili, o marahil ay hindi rin niya maintindihan kung bakit ang kanyang sarili. Tama na, hindi ako mapili, matapat na mga salita ito. Mula pagkabata, ang pagkain ang pumili sa kanya. Hindi siya nakapili ng pagkain dahil kailangan niyang makibagay sa lokal na pagkain. Nang siya ay nasa malalim na kabundukan, walang makain. Kinain ni Terence ang anumang makukuha niya dahil wala siyang ibang mapagpipilian. Tumanggo si Cheryl at tinawag ang isang waiter.
Ipinasa niya ang order machine sa kanya at nagtanong, may karne ka ba ng peteng dito? Karne ng peteng. Huminto saglit ang waiter bago kinumpirma, maghintay ka muna sandali, hihingin kita sa kusina. Kinuha ng waiter ang kanyang com. At sumagot pagkatapos makatanggap ng isang tiyak na sagot, oo, miss, ginagawa namin. Paano mo ito gusto? Marunong ka bang mag-ihaw? Gusto kong kumain ng inihaw na karne ng peteng. Sabi ni Yasi. Siyempre, tanong ng waiter sa kusina bago sumagot, oo, pero dahil custom na ulam ito, mas magiging mahal ito ng kaunti. Ayos ka lang ba niyan? Aabot sa $600. Oo, mahina hong tumango si Cheryl. Walang halaga ang pera sa kanya. Wala siyang konsepto tungkol sa pera, at bagamat hindi niya pupunuin ang kanyang silid ng mga mag-agarang gamit, wala rin siyang pakialam sa mga presyo. Nag-order ang waiter ng inihaw na karne ng peteng sa pamamagitan ng com. At nagsilbi siya ng mga inumin. Si Cheryl ay umorder ng juice dahil sila ay mga babae, at si Terence ay hindi makainom dahil siya ang driver. Hindi na kailangan ng alak dito. Josephine, salamat sa araw na ito, itinaas ni Cheryl ang kanyang baso at nagpasalamat sa kanya. After a moment of hesitation, she scorned herself, bagaman mukhang hindi tayo magiging magkaibigan. Labis na naantig si Cheryl nang tawagin ni Josephine si Terence. Gayunpaman, gaano man siya naantig, hindi niya ikokompromiso ang kaligayahang pagmamayari niya. Hindi siya papayag na kunin ni Josephine si Terence mula sa mansyon. Kung iniwan siya ni Terence, saan siya makakahanap ng taong kasing aalaga niya? Siyempre, hindi niya inamin na gusto niya si Terence. Napakalandi niyang tao. Paano siya posibleng magkagusto sa kanya? Naiintindihan ko, hindi nagulat si Josephine. Hindi niya akalain na malulutas ang kanilang mga alitan pagkatapos ng isang kainan na magkasama. Tinawagan ko si Terence dahil hindi ko gustong talunin ang aking karibal sa ganitong paraan. Haha! Ngumiti si Cheryl ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Hindi maintindihan ni Josephine kung gaano siya nakadepende kay Terence. Cheryl sis, huwag na natin pag-usapan ta. Ang bigat. Hindi napigilan ni Yasi ang kanilang pag-uusap. Gusto niyang ibahin ang topic. Haha, titigil na tayo. Inubos ni Cheryl ang juice sa kanyang baso at iminuwestre si Josephine. Inangat ni Josephine ang kanyang baso at ininom ito, tinanggap ang pasasalamat ni Cheryl. Sa totoo lang, hindi inasahan ni Josephine na formal siyang pasalamatan ni Cheryl. Hindi siya komportable dahil masyadong kakaiba ang kanilang relasyon. Hindi lubos na kilala ni Josephine si Cheryl. Walang ibang tao ang tunay na nagmamalasakit sa kanya maliban kay Pablo, Uncle Fredo, Yasi, at ilang miyembro ng pamilya. Si Terence lamang ang iba kaysa doon. Nang ipakita ni Josephine ang kanyang pag-aalala para sa kanya, labis din siyang naantig. 712. Josephine, paano ka nakipagrelasyon kay Shield bro? Sabik si Yasi na marinig ang tungkol dito dahil isang buwan lang dumating si Terence sa Songshan. Bakit bro Shield ang tawag mo sa kanya? Tanong pabalik ni Josephine nang hindi sumasagot. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng palayaw nito. Iyon ay dahil. Bago matapos ni Yasi ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Cheryl. Ahem, iyon ang tawag namin sa kanya dahil pakiramdam ni Yasi ay parang Shield si Terence, pinuprotektahan kami sa lahat ng problema. Ayaw ni Cheryl na sabihin sa kanya ni Yasi ang orihinal na kahulugan dahil ito ay lubhang nakakahiya. Kung hindi niya sinasadyang ilantad na una niyang kinuha si Terence bilang kanyang kasintahan ngunit minamaliit siya, tiyak na pagtatawanan siya ni Josephine. Nagsisi si Cheryl. Kung hindi niya pinigilan si Terence na kumilos bilang kanyang kasintahan, hindi na sana magkakaroon ng pagkakataon si Josephine. Oh, ganoon ba? Tumango si Josephine nang walang tanong. Ito ang dapat gawin ng isang bodyguard. Sa katunayan, hindi niya akalain na si Terence ay tinanggap noong una upang gumanap bilang kasintahan ni Cheryl at ang likas na katangian ng trabaho ay unti-unting nagbago pagkatapos noon. Umupo si Terence sa gilid nang hindi alam ang sasabihin. All this time, hindi talaga naiintindihan ni Terence kung ano ang ugali ni Miss sa kanya.
Nang mapanood niya itong nakikipagkompetensya laban kay Josephine, inakala pa niya na gusto siya nito. Pero nung nakauwi na sila, parang hindi na. Nagtago siya ng mabuti at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Kahit si Yasi ay nakita lamang ang ibabaw ni Cheryl. Kaugnay nito, si Yasi ay ganoon din. Ang alam ni Cheryl tungkol sa kanya ay iyon din ang ipinakita ni Yasi. Hindi naniniwala si Terence na siya ay isang walang muwang at walang utak na tao. Akala niya ay mas matalino siya kaysa sa iba, ngunit gusto niyang mamuhay sa isang masaya at walang pakialam na paraan. Bagamat pareho silang nagtago ng mabuti, totoo ang pagkakaibigan nila, at tunay silang nagmamalasakit sa isa't isa. Hinanga ni Terence ang kanilang relasyon, lalo na nang makita niyang nahimatay si Cheryl. Isang minorya lamang ng mga tao ang hinding-hindi maiiwan ang kanilang mga kaibigan sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. It's your turn, paano kayo nagkasama ni Shield bro? Tanong ulit ni Yasi. Kami ni Terence. Sumulyap si Josephine kay Terence habang nagsasalita. Nang makitang hindi siya pinigilan ni Terence, nagpatuloy siya. Ito ay isang nakakatawang kwento. Noong una, malamang na walang nararamdaman si Terence sa kanya, ngunit pagkatapos ng kaganapan sa Rowan, nag-ingat siya. Ikinategorya niya si Terence sa mga mayayamang amo na gustong manakit sa kanya. Ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na aksidente, ilang beses siyang tinulungan ni Terence at naging mas malapit sila. Ang unang tagumpay para sa kanila ay ang unang pagkakataon na pumunta si Terence sa kanyang lugar at nakita si Xiaofen na sinusubukang magpakamatay. Iyon ba ang panahon na nagsimula siyang magkagusto sa kanya? Umiling si Josephine dahil hindi niya maalala ang mga detalye. Hindi niya alam kung kailan siya na-in-love dito at naging girlfriend niya. Tila kinakausap ni Josephine ang kanyang sarili, ikinwento ang kwento kina Yasi at Cheryl. Dito, sa wakas ay naunawaan ni Cheryl kung gaano kawalang magawa si Josephine nang siya ay hinaras ni Rowan. Hindi niya akalain na ang isang lalaki ay maaaring maging napakasama, at napakawalan jiye kapag hinahabol ang isang babae. Sa paaralan, si Cheryl ay hindi hinaras ng sinuman maliban kay Leandro. Alam ng lahat kung sino siya, at walang nang-ahas na gumawa ng anuman sa kanya. Maging si Leandro naaabala niya si araw-araw, kaya hindi niya naranasan ang kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na sinubukan siya ni Leandro na kidnapin kahit siya ang Miss of House Charlton, hindi ba mas hindi mapipigilan si Rowan na guluhin si Josephine, na walang anumang background? Pakiramdam ni Cheryl ay malayo sa kanya ang sexual na panliligalig, panggagahasa, at pambubuli. Akala pa niya ay chismis lamang ang mga iyon. Matapos marinig ang mga salita ni Josephine, napagtanto niya na ang mga bagay na tulad nito ay madalas na nangyayari sa kanyang paligid, ngunit hindi niya sinubukang unawain ito. Ang kwento sa pagitan ni Terence at Josephine ay maganda at romantiko. Isang knight in shining armor na naging iligtas sa prinsesa. Ito ay bulgar ngunit ipinasa din sa loob ng libu-libong taon. Hindi ba magkatulad ang alamat ng White Snake? Pagkatapos ng pagkukwento ni Josephine, hindi na siya kinasusuklaman ni Cheryl, ngunit naawa pa siya sa kanya. Gayunpaman, bagamat naawa siya kay Josephine, sino ang maaawa sa kanya? Sa wakas ay naramdaman niya ang init ng isang pamilya, at hindi niya hahayaang kunin ito ng sinuman sa kanya. Nako, kung may susunod pa sayo, ipaubaya mo siya sa akin. Paalisin ko siyang talunan. Tingnan mo ang mga humahabol kay Cheryl sis. Dalawa sa kanila ang naputol ang bato. Sinabi ni Yasi, lalaban lang ako sa mga masasamang tao. Bagamat parang isang biro, naunawaan ni Cheryl ang ibig sabihin at naniniwala siyang naiintindihan din ni Josephine. Hindi na kailangan ni Terence dahil maaaring harangan ni Yasi ang mga humahabol sa kanya. Wala na ngayon. Naramdaman ni Josephine na parang walang utak si Yasi. Sa katunayan, siya ay nakakatakot na matalino. Dahil hindi mo masabi kung aling pangungusap ang totoo o peke, ang kanyang biro ay nagtago ng maraming kahulugan sa likod nito. Nako, ang boring. Nadismaya si Yasi, nawala ng kidney si Leandro. Naging duwag si Rowan. Hindi ko alam kung sino ang makakasama ko sa school. Yasi, ang trabaho mo ay mag-aral, hindi makipaglaro sa mga tao, sabi ni Cheryl. Okay, makikinig ako kay Cheryl sis.
Titigil na ako sa pakikipaglaro sa mga tao, tumango si Yasi at lumingon kay Terence. Shield bro, kailangan mo ring mag-aral, kung hindi, hindi ka papasok sa parehong universidad natin. Hindi nakaimik si Josephine. Parehong universidad. Plano ba nilang panatilihin si Terence kahit sa universidad? Gagawin mo siyang bodyguard habang buhay. Bakit naman namin siya gustong mag-apply sa iisang university? Para panoorin siyang nakikipaglandian sa ibang babae. Sumimangot si Cheryl at hindi malay na nagkomento. Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niya na hindi nararapat dahil nakaupo si Josephine sa tapat niya. Ang sinabi niya ay tungkol lamang kay Terence at Josephine, tama ba? Sa kabutihang palad, si Yasi ay nagsalita bago si Josephine, eksakto. Miss Josephine, gusto mo ba talaga si Shield bro? Gusto mo ba siyang makasama habang buhay? 713. Ako. Siyempre. Tumango si Josephine. Nakapagdesisyon na siya. Dahil ginawa niya ang hakbang na ito pasulong, patuloy siyang lumalakad pasulong. Kung gusto ni Terence na makipaghiwalay sa kanya, mamamatay siya sa harap niya. Nako, kaya mo bang tanggapin na nanligaw siya sa ibang babae? Patuloy siyang tinanong ni Yasi. Oh, sa madaling salita, matatanggap mo ba siyang may ibang asawa? Ha? Natigilan si Josephine sa kanyang tanong. Ano iyon? Ano ang ibig mong sabihin sa ibang asawa? Paano kaya niya ito matatanggap? Hindi ba tatanggi ang ibang babae? Ano? Hindi. Sasabihin na sana ni Josephine na hindi niya magawa, ngunit agad niyang nilunok ang kanyang mga salita. Bitag ba ni Yasi? Sa katunayan, may mga batang babae na kayang tanggapin si Terence na magkaroon ng ibang asawa, at sila ay sina Cheryl at Yasi. Hindi ba nila idineklara na sila ang magiging asawa at asawa ni Terence? At tungkol sa isang threesome. Hindi alam ni Josephine ang sasabihin. Siyempre, hindi tanga si Yasi. Ang pakikipag-usap sa kanya ay parang naglalakad sa yelo. Kung hindi siya nag-ingat, nahulog siya sa bitag ni Yasi. Lahat ng tanong niya ay matalas at mahirap sagutin. Nag-isip si Josephine. Paano kung tumanggi siya at ginamit ito ni Yasi para atakehin siya? Maaaring sabihin ni Yasi na kung hindi mo ito matatanggap, kaya namin. Hindi ba siya magmumukhang maramo sa harap nila? Pero kung sinabi niyang kaya niyang tanggapin, hindi niya talaga kaya. Bakit? Bakit kailangan niyang tanggapin si Terence na may ibang asawa? Hindi ba siya ang gumagawa ng gulo para sa sarili niya? Nang makitang nakatingin sa kanya si Yasi, alam ni Josephine na kailangan niyang tumugon. Sa pag-iisip pabalik kay Trixie, handa na siyang maging mistress. Ano ang mali sa pagtanggap ng ibang asawa? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumagot, depende kung anong klaseng asawa siya. Si Josephine ay malabo sa kanyang sagot. Ngunit ang lahat ay ang kanyang tawag. Hindi siya nagbigay ng anumang pamantayan para sa pagtanggap. Ngunit kahit na ganoon, ang kanyang tugon ay lampas sa inaasahan ni Terence. Matatanggap kaya ni Josephine na may iba siyang babae? O, kung ganoon, ano ang tingin mo sa akin bilang ang kanyang ikatlong asawa? Si Cheryl sis ay maaaring maging unang asawa at ikaw ay maaaring maging pangalawa o ano? Kayong dalawa ay makapag-usap. Kontento ako bilang ang ikatlong asawa, sabi ni Yasi. Ha? Hindi inakala ni Josephine na agad niyang sundan ang kanyang nakaraang tanong. Sinusubukan ba ni Yasi na magbiro sa kanya? Dapat ba niyang tanggapin o hindi? Kung tatanggapin niya, mas ayaw niya. Kung hindi niya tinanggap ang mga ito, sinasabi ba niya na hindi sapat si Yasi? Hindi ba niya masasaktan ang mga ito sa pagsasabi niyan? Yasi. Anong pinagsasasabi mo? Kumunat ang noo ni Cheryl. Si Yasi ay lumampas sa dagat. Mabilis niya itong pinigilan sa pagsasalita pa, nasaan ang pagkain? Tignan natin kung may sapat na pampuno sa bibig mo mamaya. Nako. Titigil na ako. Wala lang. Ikinaway ni Yasi ang kanyang mga kamay, na nagpapahiwatig na siya ay tatahimik. Josephine, ganito si Yasi. Araw-araw siyang nagre-ramble, at gusto kong ipadala siya sa isang ospital sa sakit sa pag-iisip na mula si Cheryl at nagpaliwanag. Hindi siya komportable dahil isinama siya ni Yasi sa deal. Cheryl sis, huwag mo akong ipadala doon.
Bulalas ni Yasi, walang masaya doon. Si Cheryl ay hindi nakaimik at gayon din si Josephine. Ayaw lang pumunta ni Yasi dahil walang masaya doon. Ayos lang. Malapit na akong masanay. Hinawakan ni Josephine ang kanyang noo at tumawa ng mapait. Hindi na nagsalita si Terence. Paano kaya niya? Yung usapan. Parang beneficial para sa kanya. Mabilis na inihain ang mga pagkain at gayon din ang inihaw na karne ng peteng ni Yasi. Ilang sandali pa ay nakahanda na ang lahat ng ulam. Mataas ang kahusayan ng Pablo Hotel. Sige, handa na ang mga pagkain. Gusto kong magpasalamat sa iyo, ngunit mahina ako sa mga salita. Alam ni Terence na hindi ako gaanong nagsasalita. May gustong sabihin si Cheryl bago kumain, ngunit bihira siyang magsalita sa ganitong sitwasyon, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nakita niya si Yasi na palihim na namumulot ng isang piraso ng karne ng peteng. Hinampis ni Cheryl ang kanyang mga kamay ng chopsticks, dahilan para ihulog ni Yasi ang karne sa kanyang mangkok. Yasi, anong ginagawa mo? Pagsubok sa panlasa. Malungkot na tugon ni Yasi, nako. Muntik mo nang mabali ang palso ko. Paano ka makakain bago ang bisita? Saway ni Cheryl. Paano ko malalaman? Karaniwang kumakain muna ako sa bahay. Mahinang sagot ni Yasi. Ayos lang, hayaan mo siyang kumain. Pinigilan ni Josephine si Cheryl sa pagngangalit dahil mukhang nakakaawa si Yasi. Hindi niya intana kung sino ang unang kumain. I'm sorry. Yasi. Hinaplos ni Cheryl ang kanyang mga templo, kailangan mong magkaroon ng malakas na puso para mamuhay kasama siya. Umiling si Josephine. Bagamat kakaiba ang personalidad ni Yasi, dapat ay masaya ang pamumuhay kasama siya. Ang lahat ay double-sided. Gayunpaman, agad niyang itinapon ang pag-iisip na ito sa likod ng kanyang ulo. Nakatira kasama si Yasi. Hahayaan ba niya talaga siyang maging ikatlong asawa ni Terence? Ipinagpatuloy ni Yasi ang pagkain ng kanyang karne ng peteng ngunit umiling pagkatapos ng isang kagat, hindi ito kasing sarap ng luto ni Shield Bro. Hindi maaaring manatili si Terence sa iyo magpakailanman. Alamin kung paano makibagay sa buhay. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi at pinagalitan. Tinikom ni Yasi ang kanyang bibig at nagpatuloy sa pagkain. Sa isang iglap, naging mabigat ang kalooban. Hindi alam ni Josephine ang sasabihin. Hindi niya kayang aliwin ang kawawang si Yasi dahil hindi niya maaaring hayaan si Terence na maging yaya niya habang buhay. Ano ang tungkol sa kanya pagkatapos? Bagamat sinubukan ni Cheryl ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang mood ng hapunan, habang sinusubukan niya, mas naging nakakatakot ito. Bahagyang hindi komportable si Josephine dahil naisip niyang mahirap kalabanan ang dalawang magkaribal na ito. Nang matapos silang kumain, kinuha ni Cheryl ang kanyang VIP card, na ikinagulat ng waitress. Hindi niya inaasahan na si Cheryl ang may diamond card. Ang diamond card ay ang VIP card dito, ngunit wala pang 100 card ang naibigay. Maaaring tangkilikin ng mga may hawak ng diamond card ang mga serbisyo ng VIP, mga VIP room, mga espesyal na chef, at masiyahan sa 50% diskwento. Maaaring gamitin ang card na ito para sa lahat ng industriya ng Zanpang, at hindi na kailangang mag-alala na posibleng peke ito. Ang bawat card ay may nakarehistrong pagkakakilanlan at ang impormasyon at pagkakakilanlan ng may hawak ng card ay ipapakita kapag na-swipe nila ang card. 714. Lalong naging magalang ang ugali ng waitress sa kanya. Maingat niyang hinawakan ang diamond card sa kanyang mga kamay at lumabas ng silid. Ilang sandali pa ay bumukas ulit ang pinto. Ang taong pumasok ay hindi ang waitress mula noon, ngunit isang medyo may edad na lalaki. Mabilis siyang lumapit kay Cheryl at magalang na nagsalita, "Miss, you came. Bakit hindi mo ako tinawagan? I could have arranged a VIP room for you upstairs." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang general manager ng Pablo Hotel, si Lane. Siya ay 35 o 36 na taong gulang at mukhang may kakayahan at karanasan. Ngayon, ang mga salita ni Pablo ang pinakamahalaga sa kumpanya. Karamihan sa mga desisyon ay ginawa niya lamang.
Ang lahat ng mga taong namamahala sa ilalim ng mga industriyang ito ay nakadama ng kawalan ng katiyakan. Lalo na yung mga mas malapit sa ibang shareholders. Nais nilang magtrabaho sa ilalim ni Pablo ngayon. Hindi maaaring makatulong dahil si Pablo ay hindi lamang ang unang shareholder, kundi pati na rin ang pangalawang pinakamalaking shareholder. Tumulong din si Terence. Mayroon silang dalawang pinakawalang bisang boto sa paggawa ng desisyon, at walang nang ahas na kalabanin sila. Hindi alam ni Manager Lane na nakaupo sa harap niya ang pangalawang pinakamalaking shareholder. Kung gagawin niya ito, mamamatay siya sa takot. Hindi ko gustong abalahin ka, nakasimangot si Cheryl. Hindi niya inaasahan na bibisita si Manager Lane. Hindi niya dapat inilabas ang VIP card. Ayaw ni Cheryl na gamitin ang VIP room dahil mapapalibutan siya tulad ng buwan sa gitna ng mga bituin, at kinasusuklaman niya ang pakiramdam na iyon. Kaya naman pinananatiling mahina ang profile niya at humingi ng pribadong kwarto. Ngayong nandito na si Manager Leo, nag-aalala si Cheryl na baka isipin ni Josephine na minamaliit siya dahil ayaw niyang dalhin sa VIP room. Saglit na nag-alinlangan si Miss at nag-isip ng paraan para makabawi. Manager Leo, dapat marami ka pang VIP card, diba? Magrehistro ng isa para sa kaibigan ko. Ipapaalam ko kay Uncle Fredo. Ang mga taong namamahala sa mga industriya ay mayroon ding awtoridad na magrehistro ng mga bagong card. Gayunpaman, ang mga top-tier diamond card ay maaari lamang merehistro pagkatapos ng isang ulat. Bilang resulta, si Manager Lane ay hindi nagrehistro ng mga diamond card maliban kung ang panauhin ay napakahalaga. Nang sabihin ni Cheryl na ipapaalam niya kay Uncle Fredo, halatang gusto niya ng diamond card. Mabilis na tumango si Manager Lane bilang pagsang-ayon. Paanong hindi sumang-ayon ang kumpanya nang ibuka ni Miss ang kanyang bibig? Not to mention aabisuhan niya si Uncle Fredo. Pagkatapos nilang bumaba sa bar, napagtanto ni Josephine na gustong irehistro ito ni Cheryl para sa kanya. She quickly shook her head. I can't afford it even if you give it to me. Masyadong mahal dito. Nagpa siya si Josephine na maging tapat dahil hindi ito nakakahiya. Tiyak na alam ni Miss ang tungkol sa kanyang background. Maaari mong gamitin ito sa shopping center ng Pablo. Bibigyan ka nito ng mga diskwento, paliwanag ni Cheryl. Ako. Karaniwan akong pumupunta sa mga night market. Pagtanggi ni Josephine dahil wala itong silbi sa kanya. Ang card ay dapat na mahalaga, at hindi niya gustong magkaroon ng pabor kay Cheryl. Pagkatapos ay ibigay mo kay Terence, dahil sinabi na niya sa manager, hindi na siya makabalik sa sinabi niya, at ganoon din ang pagbibigay nito kay Terence. Naisip ni Manager Lane na pamilyar ang pangalan ni Terence. Gayunpaman, hindi siya makapagtanong sa harap ni Miss at mabilis na nagrehistro ng diamond card para kay Terence. Pagkaalis ni Cheryl, tinawagan ni Manager Lane si Uncle Fredo para iulat ito. Nang banggitin niya si Terence, nagulat si Manager Lane sa tugon ni Uncle Fredo. Si Terence ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya na minsan lang nagpakita ng mukha. Tila siya ang manugang ni Pablo. Kailangan pa ba niya ng VIP card? Ngunit alam niyang mahinhin ang Miss, kaya maaaring mahinhin din si Terence. Nadama ni Manager Lane ang labis na karangalan na magrehistro ng isang diamond card para sa pangalawang pinakamalaking shareholder sa kumpanya. Walang magawang pinanood ni Darren si Terence, Cheryl, Yasi, at Josephine na umalis sa restaurant. Pinagsisisihan niya ang kanyang mga perverted thoughts. Nanatili ang kanyang takot nang makita ang kanyang bantay dahil hindi niya matukoy kung patay na ba sila o buhay. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang tungkol sa mga salita ni Terence habang mabilis niyang dinial ang numero ng kanyang pinsan. Sa napakaraming pilak na karayom na tumusok sa kanyang katawan at mga kamay, natatakot siyang bunutin iyon. Pagkatapos ng lahat, sinabi nga ni Terence na mamamatay siya pagkatapos niyang bunutin sila. Bagamat ayaw niyang maniwala, kinailangan niyang matutunan kung ano ang kaya ni Terence. Ang dahilan ay simple. Tinalo ni Terence ang lahat ng kanyang mga bantay. Paano niya pakakawalan ang pinuno ng mga taong ito? Hello, Darren.
Anong meron? Nadismaya si Cody dahil nabigo ang kanyang plano sa pagkalason at hindi niya alam kung paano muling i-target si Terrence. Ngayon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang pinsan at hindi niya alam kung ano ang aasahan. Pinsan, tulungan mo ako. May nakipag-away sa teritoryo ko at nagtusok ng pilak na karayong buong katawan ko, pero natatakot akong bunutin sila. Malungkot na reklamo ni Darren. Si Cody ang tanging pag-asa niya para sa paghihiganti. Nakipag-away sa teritoryo mo. Mga karayong buong katawan mo. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ng detalyado. Nagulat si Cody. Kung gaano siya nadismaya, mas marami siyang problema. Kadalasan, ang kanyang kapatid ay hindi nakakaranas ng anumang problema dahil alam ng lahat sa mga gang na si Darren ay kanyang pinsan, kaya binigyan nila siya ng ilang paggalang. Ngunit ano ang nangyari ngayong araw? Well, hindi nang ahas si Darren na magtago ng anuman habang ikinwento niya ng detalyado ang nangyari. Hindi niya ito maitago kahit gusto niya rin. May mga tao ni Cody sa restaurant. Ang Scarface ay direktang nagtrabaho sa ilalim niya, ngunit siya ay inutusang pumunta dito upang bantayan ang lugar ni Darren. Fuck! May utak ka bang baboy? Wala ka na bang ibang gagawin? Hindi ka ba makakakuha ng mga babae sa ibang lugar? Hindi ka ba natatakot na mawala ng negosyong kumukuha ng mga customer mo? Alam mo ba na kailangan mong bigyan ng pera ang may-ari bawat buwan? Galit na galit si Cody. Masyadong mayabang ang pinsan niya. Pero dahil nahirapan ang pinsan niya, kailangan niyang tumulong, nagtusok sila ng karayom sa katawan mo. Hindi mo ba alam kung paano pumunta sa ospital? Anong silbi ng pagtawag mo sa akin? Tama, bakit siya naging masunurin? Dapat pumunta siya sa ospital, hindi tinatawagan ang pinsan niya. Ang kanyang pinsan ay hindi isang doktor, at hindi niya ito matutulungan. Hindi ba niya malaman kung ano ang mali sa mga karayom na ito kung siya ay pumunta sa ospital? 715. Tinapos ni Darren ang tawag, natagpuan ang isang gwardya na hindi pa nahimatay, at sumugod sa People's First Hospital. Nakaramdam ng hiya at hiya si Darren dahil sa gulat ng mga tingin ng iba. Lahat ng tao sa ospital ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang halimaw. Kung tutuusin, ang kanyang katawan ay napuno ng mga pilak na karayom na parang ikidna. Ang mga hindi nakakaalam kung ano ang nangyari ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng taong ito. Si Darren ay hindi nang ahas na huminto at tumakbo patungo sa mga consulting room. Kasama siya sa gang, at madalas makipag-away ang kanyang mga compound, kaya pamilyar siya sa lahat ng mga doktor dito. Wang bro, tulungan mo ako. Pakisuri sa akin ang mga karayom. Nakita ni Darren ang isang pamilyar, si Dr. Wang. Walang magawa si Dr. Wang at laking gulat niya nang pumasok si Darren. Kakaibang tanong niya, Boss Lee, anong nangyari sa iyo? Nagkaroon ka ba ng acupuncture? Acupuncture my ass. May gumawa nito sa akin. Hindi nakaimik si Darren. Galit siyang nanggigigil sa pag-iisip kay Terrence, sabi ng taong iyon, hindi ko daw ito mabubunot. Sabi niya, kung gagawin ko, mamamatay ako. Kaya naman sumugod ako rito. Dr. Wang, may karanasan ka na. Matutulungan mo ba ako? Mamamatay ka kapag hinugot mo ito. Iyon ang unang pagkakataon ni Dr. Wang makarinig ng ganito. Maayos naman siya noong itinusok niya ang mga iyon sa katawan niya, pero mamamatay siya kapag nabunat niya ito. Hindi ba't pananakot lang iyon? Hindi naniwala si Dr. Wang ngunit hindi siya naglakas loob na pabayaan ito dahil ginawa ito ni Darren na makatotohanan, wala pa akong nakikitang ganito dati. Dapat ko bang hilingin sa pinuno ng ating departamento na tingnan? Okay. Sorry sa abala kay Wang bro, naisip ni Darren na nakakahiya ito at ayaw niyang malaman ng maraming tao. Gayunpaman, ngayon ito ay nagbabanta sa buhay. Wala na siyang pakialam. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng doktor ang isang elder para kay Darren. Hindi inisip ng matanda na may mali dito at walang kakaiba sa mga karayom.
Kung nalasan ang mga karayom, matagal na siyang patay, at hindi mahalaga kung binunot niya ito o hindi. Kung hindi lang ito nalasan, hindi siya posibleng mamatay dito. Ang mga karayom ay tinutusok lamang ng mababaw sa ilalim ng balat, at hindi sila nakakapinsala sa anumang mga organo. Paano siya mamatay dito? Ngunit ang matanda ay hindi walang utak. Matapos malaman ang sitwasyon ni Darren, hindi siya nagsalita ng may kumpiyansa. I personally think it's fine, and I can pull it out for you. But if something really happened after I pull it out, the hospital can't take responsibility for it. Hindi sigurado si Darren. Naisip niya na ang ospital ay maaaring maglabas ng ilang pilak na karayom, ngunit kahit isang espesyalista ay nagsabi na hindi siya sigurado tungkol dito. Paano niya ito nagawa? Diniil muli ni Darren ang numero ni Coldy dahil wala siyang ibang pagpipilian. Kuya, nasa ospital ako. Pero sabi ng doktor kapag may nangyari sa akin, wala silang pananagutan. Natarante si Darren, Kuya, may naiisip ka bang makakatulong sa akin? Hindi inaasahan ni Coldy na ang kanyang pinsan ay napakawalang silbi gayunpaman, ito ay mukhang malubha, at hindi niya maaaring iwanan ang kanyang pinsan na mag-isa. Teka, pupunta ako ngayon. Tinanong ni Coldy kung saang ospital at kung saang silid siya naruroon at nagmadaling pumunta. Nagulat din si Coldy sa estado ni Darren. Ikid na ba iyon? Bakit napuno ng spike ang kanyang katawan? Hindi gagawin ng ospital. Tiningnan ni Coldy ang mga karayom at hindi inisip na ito ay masyadong matindi. Oo. Sinabi ni Wang Bro at ng espesyalista na hindi nila lubos na natitiyak na ayos lang. Kung may problema, hindi nila gagawin ang responsibilidad. Tumango si Darren. Sandali, hayaan mo akong magtanong, pumasok si Coldy sa silid at nakita si Dr. Wang. Alam ni Dr. Wang ang tungkol kay Coldy dahil isa siyang malaking figure sa lungsod. Ang doktor ay hindi naglakas loob na pabayaan siya at mabilis na tinanggap siya, Coldy bro. Dr. Wang, kumusta ang aking pinsan? Tumango si Coldy at diretsyong nagtanong. Well. Ayon sa aking paghuhusga, ito ay wala, matapat na sagot ni Dr. Wang, ang mga bitik na kung saan ang mga karayom ay mababaw at imposibleng mapinsala ang kanyang mga organo. Kaya ang pagsasabi na siya ay mamatay pagkatapos bunutin ito ay isang biro. Kung ang mga karayom ay nalasan, kung gayon hindi mahalaga kung bunutin natin ang mga ito o hindi. Ngunit ang mga kamay ni CEO Lee ay may mga batik din doon. Oh! Anong suggestion mo? Naisip ni Coldy na makatwiran ang sinabi ng doktor. Paano nagkaroon ng fatal spot ang kamay? Grabe lang naman ang pinsan mo. Mamamatay daw siya pagkatapos niyang bunutin. Walang sino man ang kayang yumako ng responsibilidad. Hindi naman natin pwedeng pabayaan ang pagkakataon, di ba? Tumawa ng mapait si Dr. Wang. Tumango si Coldy habang naiintindihan niya ang kahirapan. Pinsan niya si Darren. Nag-aalala siya na baka magkaproblema siya kapag may nangyari. How about pull out the ones on his hand? I think it should be fine. Kahit na may mangyari, pananagutan ko ito, nag-isip sandali si Coldy at nagmungkahi. Kailangan niyang lutisin ito kahit papaano. Kinailangan ni Coldy na bumalik kay Master Bing para pag-usapan ang isa pang plano pagkatapos itong malutas. Dapat nilang ibagsak si Terence. Hindi ito kasing simple ng pagbali sa mga binti ni Master Bing at pagtanggal kina Zhang Long at Li Yao, ngunit isang buong skyscraper. Bumili si Terence ng ilang bulldozer at nagbaon ng ilang bomba, kaya nawalan sila ng mahigit 1 bilyon. Giniba lang ni Master Bing ang bahay ng kanyang kasintahan, ngunit giniba niya ang isang buong skyscraper. Siya mismo ang makakabunot ng mga karayong kamay, o si Coldy bro, matutulungan mo siya. Malinaw na ayaw ni Dr. Wang na gawin ang trabaho mismo. Sino ang gustong gumawa ng isang bagay na napakapanganib? Sige, tumulong ka sa gilid ha. Kapag may nangyari, kakayanin mo agad. Tumango si Coldy at sumang-ayon. Mabilis na tanong ni Darren nang makita niya ang kanyang pinsan at si Dr. Wang na sabay na lumabas ng silid, Kuya, kumusta na?
Tutulungan kitang bunutin muna yung nasa kamay mo. Dapat wala ng fatal spot sa kamay mo kaya ayos lang. Hindi ba marami ang nakatira na bali ang kamay at paa? Sagot ni Goldie. Naisip ni Darren na ito ay makatwiran at tumango bilang pagsang-ayon, sige, bubunutin muna namin ang mga iyon. Hindi ito mahirap dahil mabilis na inilabas ni Goldie ang lahat ng karayong kaliwang kamay ni Darren, at halos damyugo ang kanyang kamay. Hindi ba ayos lang? Natuwa si Darren ngunit napamura din, fuck, akala ko may daya ito. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi man lang masakit at hindi man lang dumudugo. 716. Ang mga baboy lang na tulad mo ang maniniwala. Malamig na ngumuso si Goldie, napanood mo na ba ang Flirting Scholar? Wala bang lason na tinatawag na with a smile and half a step na ganito? Agad namang namula si Darren. Masyado siyang nag-iingat at naloko nito. Nakakahiya kaya. Magkakaroon pa ba siya ng anumang reputasyon na natitira kung ito ay nalantad? I'm sorry to bother you, kuya. Humingi ng tawad si Darren kay Goldie at bumaling kay Dr. Wang, Dr. Wang, please keep it a secret for me. Makatiyak ka, kailangang panatilihing lihim ng mga doktor ang kalagayan ng kanilang mga pasyente, hindi ka banggitin, CEO Lee. Natural na kailangan niyang magpanggap na hindi niya alam ang tungkol dito dahil wala naman itong kinalaman sa kanya. Sige, itigil mo na ang pagkawala ng dignidad mo dito. Bilasan mo at ikaw na ang magbunot ng iba. Pinandilatan ni Goldie si Darren. Gagawin ko. Mabilis na tumango si Darren at nais niyang gamitin ang kanyang kaliwang kamay upang bunutin ang iba. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang braso, laking gulat niya na hindi na niya napigilan ang kanyang kamay. Gusto niyang kurutin ang mga karayom gamit ang kanyang mga daliri, ngunit wala siyang naramdaman. Hindi niya maramdaman ang buong kamay niya. Anong ginagawa mo? Hindi alam ni Goldie kung ano ang mali nang makitang natigilan muli si Darren. Kuya, kamay ko. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Natakot si Darren sa kaliwang kamay. Walang maramdaman ang kaliwang kamay niya. Nagagawa niyang igalaw ang kanyang braso ngunit hindi niya makontrol ang mga bahagi mula sa palso. Hindi makagalaw. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Goldie at nagtanong. Kuya, hindi ako makagalaw. Parang hindi akin. Wala akong nararamdaman. Umiwas si Darren habang nagsasalita ngunit wala pa ring naramdaman. Paano ito posible? Sumimangot si Goldie at pinag-aralan ng mabuti ang kaliwang kamay ni Darren. Gayunpaman, wala siyang natuklasang mali at tinanong si Dr. Wang, Doktor, ano ang mali? Nagulat din si Dr. Wang. Bago mabunot ang mga karayom, nasa perpektong kondisyon ang kaliwang kamay ni Darren. Paano nawala ang kanyang damdamin pagkatapos nilang bunutin ang mga karayom? Manhid ba? Subukan mo ulit mamaya. Si Dr. Wang ay hindi pa nakakita ng ganito dati. Hindi nga eh. Dapat may nararamdaman ako kahit manhid, pero wala akong maramdaman ngayon. Parang hindi ko yun kamay. Galit na umiling si Darren. Dahil ba sa karayom? Tumingin si Goldie sa kamay ni Darren na may kainahinala. Mahirap sabihin. Hindi alam ni Dr. Wang kung may kaugnayan ba ito sa mga karayom o hindi dahil hindi pa niya ito nakita noon. Kaya ngayon, umaasa si Goldie na alam ng doktor ang gagawin. Maaari ka lang magpa-spray ngayon. Kung walang mali, gawin ang pangkalahatang pagsusuri at hintayin na lumabas ang mga resulta, mungkahi ni Dr. Wang. Okay. Tumango si Goldie at hinayaan si Dr. Wang na pangunahan si Darren na magpasuri. Yung iba pang karayong katawan niya, hindi na sila naglakas loob na bunutin pa. Bagamat ito ay isang pangit na tanawin at nakakaakit ng atensyon, walang makasigurado na ang kanyang katawan ay titigil sa paggana tulad ng kanyang kamay. Higit pa rito, walang nakatitiyak na ito ay may kinalaman sa mga pilak na karayom o wala. Mabilis na lumabas ang mga resulta ng check-up ni Darren, ngunit namutla ang mukha ni na Darren at Goldie. Necrosis ng tissue ng kamay. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid na Lee sa gulat. Ano ang dapat nating gawin ngayon?
Kaya mo bang gamutin ito? Tanong ni Goldie. Maaari mong subukan, ngunit dapat mong putulin ang iyong kaliwang kamay sa ngayon upang maiwasan ang necrosis na umabot sa braso. Sabi ni Dr. Wang. Napakunot ang noo ni Goldie dahil sa takot. Sino sa lupa ang nasaktan ni Darren para saktan siya ng ganito? Hindi niya maiwasang mapaungol kay Darren, ano ang background nila? Who the hell did you offend? Sila. Oh, naalala ko. Sa tingin ko ang isa sa mga babae ay tinawag na Josephine. Si Darren ay mas sensitibo sa pangalan ng kagandahan kaya naalala niya si Josephine. Josephine. Natigilan si Goldie. Di ba girlfriend yon ni Terrence? Oo, iyon ang pangalan. Ang taong gumawa nito sa akin. Hindi ko eksaktong matindaan, ngunit sa tingin ko ang kanyang apelyido ay Linford. Hindi nakita ni Darren ang mga ekspresyon ng kanyang pinsan habang naaalala niya na nakapikit. Lin. Terrence ba ang tawag niya? Natigilan ang mga ekspresyon ni Goldie habang sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang init ng ulo. Oo, Terrence. Kuya, kilala mo ba siya? Pwede mo bang hilingin sa kanya na iligtas ako? Naisip ni Darren na alam ng kanyang pinsan kung sino si Terrence at tuwang-tuwa siya. Ako. Ang mga mata ni Goldie ay napuno ng komplikado, ngunit hindi siya dating upang iligtas ka. Ayaw niya. Nawalan ng pag-asa si Darren, aba. Kuya, pwede mo bang pakiusap sa kanya? Kaya kung bigyan siya ng maraming pera hanggat gusto niya. Gagawin ko ito kung gusto niyang mag-organisa ako ng piging para humingi ng tawad sa kanya. Ayokong mawala ng kamay. We hate each other. No wonder hindi siya natakot matapos marinig ang pangalan ko. Sa halip, ginawa niya ito sa iyo. Napabuntong hininga si Goldie, dapat hindi mo na binanggit ang pangalan ko. Ikaw mismo ang nagtanong nito. Ha? Nandidiri kayo sa isa't isa. Napatulala si Darren. Paano niya malalaman na si Terrence ay may sama ng loob kay Goldie? Kadalasan, binibigyan siya ng respeto ng iba kapag binabanggit ang pangalan ni Goldie. Hindi niya akalain na makikilala niya ang karibal ni Goldie. Maaari lang tayong magmakaawa kay Master Bing ngayon, matapos marinig na si Terrence ang may kasalanan, hindi alam ni Goldie kung ano ang gagawin at itinigil ang pag-iisip na ipa-ospital si Darren. Si Terrence ay isang master, paano ito gagamutin ng isang ordinaryong ospital? Wala nang saysay ang pag-aaksaya pa ng oras dito. Lalala lamang nito ang kanyang kalagayan. Mas mabuti pang magmakaawa siya kay Master Bing at tingnan kung maaari niyang hilingin kay Sumaowang na tumulong. 717. Agad na tinawagan ni Goldie si Master Bing at pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa sitwasyon ni Darren. Hindi lang siya binigyan ni Master Bing ng ilang oras, ngunit pumayag din na tingnan si Sumaowang. Kung tutuusin, kalahati ng kita ni Darren sa restaurant ay iginawad kay House Hale. Bilang anak sa labas ni House Hale, walang paraan na mapabayaan niya ang mga manggagawa sa ilalim nila. Nais ding i-refer ni Goldie ang kanyang pinsan kay Master Bing. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan sa ganoong paraan. Nakahinga ng maluwag si Darren matapos marinig na tutulong si Master Bing. Narinig niya na si Master Bing ay napapaligiran ng mga bihasang tao. Hindi na kailangang mag-alala. Sa isang silid sa likod ng floating cloud, pinag-aralan ni Sumaowang ang mga karayom kay Darren ng mahabang panahon at nakasimangot. Sumaowang, paano na? Pinsan ko. Alam ni Goldie na matindi ang problema nang tumahimik si Sumaowang. Si Sumaowang ay isinilang sa isang pamilyang may kadalubhasaan sa mga larangang medikal. Siya ay hindi lamang sanay sa mga lason at pagpapagaling ng mga karamdaman, ngunit siya rin ay isang dalubhasa sa pananakit ng iba. Nang marinig niyang may tumusok ng ilang karayong katawan ni Darren at nawala ng kontrol ang kaliwang kamay nito, hindi ito inisip ni Sumaowang. Inisip niya noong una na ito ay isang uri ng kakaibang lason o ginawa ito gamit ang mga acupoints. Ang kanyang pamilya ay nanakit ng iba sa mga henerasyon. Paanong wala siyang paraan para malutas ang problema? Ang mga ito ay mga madaling trick lamang.
Gayunpaman, napagtanto niyang minamaliit niya ito matapos makita si Darren. Walang lason sa karayom habang sinusuri ni Sumaowang ang mga karayom na nabunot noon sa mga daga. Ito rin ay tila hindi malamang na mga Akya points. Nawala ng pakiramdam ang kamay ni Darren, ngunit hindi ito dahil sa pagpindot sa mga Akya point. Ang necrosis ay kumalat. Purplish black ang buong kamay niya, parang namatay lahat ng tissue. Don't be too optimistic. Magaling ang taong yan. Sinong may gawa nito? Alam mo ba ang background niya? Hindi nang ahas si Sumaowang na magsalita ng buo dahil ito ang unang beses niyang makakita ng ganito. Ito ay higit pa sa mga kasanayan na natutunan nila sa sekta at ito ay hindi kapanipaniwala. Terence, galit na nagtakip ng ngipin si Coldy habang binabanggit ang pangalan. Ano? Terence. Pamilyar si Sumaowang sa pangalan. Si Tio Leandro ay nasa kama na kalahating patay. Si Terence din ang nagbali ng mga binti ni Irving at nakapahinga lang siya sa isang armchair. Terence. Siya na naman. Narinig ni Irving ang pangalan at nag-alala siya, hindi ba siya nasugatan, bakit siya pa rin ang nananakit ng mga tao doon? Hindi ko alam. Umiling si Sumaowang sa paghusga mula sa mga karayom na ito, marahil si Terence ay dalubhasa sa larangan ng medikal mismo. Sinasabi mo bang bumalik ang kakayahan ni Terence? Nanlaki ang mga mata ni Irving sa gulat at si Uncle Leandro, na nakahiga sa tabi nila, ay dumura din ng dugo. Si Tio Leandro ay nakaramdam ng mali. Pinuntahan din niya ang hari ng impyerno ngunit maayos naman si Terence. Paano siya naging sapat para saktan ng iba? Paano ito patas? Hindi ko alam kung naka-recover siya, pero hindi ito makakaapekto sa mga galaw niya kahit hindi pa siya tuluyang naka-recover. Maingat na sinuri ni Sumaowang ang mga karayom katawan ni Darren na may mabagsik na mukha. Siyempre, ang pinakamalungkot na tao dito ay si Darren. Kahit si Sumaowang ay hindi siya natulungan. Kailangan ba niyang maghintay sa kamatayan ng walang ginagawa? Itim din ang kanyang kaliwang kamay dahil sa necrosis, tiyak na kailangan niyang putulin ito. Master Bing, Sumaowang. Iligtas mo ako. Napuno ng luha at sanggal ang mukha ni Darren. Takot na takot siya. Ha! Biglang may natuklasan si Sumaowang at mas naging seryoso ang mukha nito. 718. Terence ay lubos na sanay sa medikal na larangan at siya ay dapat na nasa aking antas. Bagamat nakikita ko ang kanyang mga panlilinlang, wala akong paraan upang gamutin ito. Hindi pa man. Mapait na ngumiti si Sumaowang. Not to mention, baka hindi ito magagawa ng amo niya. Si Terence ay masyadong palihim. Bunutin ng mga karayom at mamamatay si Darren. Nagulat din si Tio Leandro. Sa sandaling ito alam niyang hindi siya nagpapatalo sa isang taong hindi karapat-dapat. Si Terence ay kasing galing ni Sumaowang, at siya ay buhay din. Ano ang maaari nating gawin ngayon? Tanong ni Coldy. There's no way to treat him at the moment, umiling si Sumaowang, unless someone can push out pure energy from his body the moment I pull out the needles, I can't do anything. Kung ito ay kumalat, ito ay makakasira sa kanyang katawan at mga ugat. Iyon. Malungkot ang ekspresyon ni Coldy. Kung hindi alam ni Sumaowang ang gagawin, paano mabubuhay si Darren? Hindi naman niya kayang panatilihing habang buhay ang mga karayong kanyang katawan, di ba? Sa paghusga mula sa mga lokasyon ng mga karayom, si Darren ay mamamatay kung sila ay bumunot sa kanila. Ginawa ito ni Terence, at kailangan natin siyang tretuhin si Darren. Hindi tayo kabilang sa iisang sekta, at gumagamit tayo ng iba't ibang paraan upang makapinsala sa iba. Hindi ko alam, at wala akong magagawa tungkol dito, itinulak ni Sumaowang ang lahat ng responsibilidad sa iba't ibang sekta. Hindi siya walang kakayahan, ngunit bawat sekta ay may kani-kanyang kakaibang pamamaraan. Sumaowang, sinasabi mo ba sa akin na kailangan kong kontakan si Terence? Kakaiba ang ekspresyon ni Coldy. Gumagana kaya iyon? Hindi nila matiis ang isa't isa. Mayroon bang paraan upang malutas ang kanilang mga sama ng loob?
O pwede kong tanungin ang mga nasa sekta ko at tingnan kung may paraan ba sila para magamot siya, mungkahi ni Sumaowang. Salamat sa iyong tulong, mabilis na nagpasalamat sa kanya si Coldy. Ayaw niyang magmakaawa kay Terence, at sinubukan niyang iwasan ito. Ang pagmamakaawa kay Terence ay parang humihiling na mapahiya. Maaari ko lang pong itanong. Dahil ang bawat sekta ay iba-iba, ang kanilang lugar ng pagsasaliksik ay iba-iba, nakahanap din ng dahilan si Sumaowang para sa kanyang sekta. Naiintindihan ko. Tumango si Coldy. Tinawag ni Sumaowang ang kanyang sekta, ngunit wala rin silang magagawa. Hindi nila nakita ng personal si Darren at pangalawa, hindi pa nila ito narinig. Paano na? Mabilis na tanong ni Coldy pagkatapos ibaba ni Sumaowang ang tawag. Si Darren ay umaasa rin. May paraan, ngunit imposibleng gawin ito. Hindi diretsyong sumagot si Sumaowang ng hindi dahil mukhang walang kakayahan ang kanyang sekta. Walang paraan para paandarin ito. Gaano man ito kahirap, kailangan mo lang panatilihing buhay si Darren. Mabilis na sinabi ni Coldy, pakisabi sa akin kung ano ang kailangan mo. Kailangan ko ng Master Above the Earth class para lutisin ang purong enerhiya sa katawan ni Darren sa sandaling hilahin ko ang mga karayong kanyang katawan. Sumagot si Sumaowang, ngunit ang taong iyon ay mawawala ng malaking halaga ng enerhiya, at walang sino man ang nanganganib na bawasan ang kanilang mga kakayahan upang gawin ito. Ang pamamaraang ito ay isang pangkalahatang pamamaraan ngunit walang sino man ang handang kumuha ng panganib. Kung tutuusin, sino ang hindi dumaan sa kahirapan upang maabot ang kanilang kasalukuyang antas? Bakit nila sasayangin ang kanilang purong enerhiya para sa isang estranghero? Mga bobo ba sila? Ang mga salita ni Sumaowang ay parang isang balde ng malamig na tubig na sinira ang lahat ng pag-asa ni Coldy. Daigdig master ng klase. Saan siya makakahanap ng isa? Bihira na ang makakita ng Mystic Class Master, not to mention the Earth Class. Kahit na natagpuan niya ang isa, bakit ang tao ay nanganganib na ibaba ang kanyang antas upang iligtas si Darren, isang estranghero? Ayaw punta ni Coldy kay Terence, ngunit paano niya makikita ang kanyang pinsan na namatay sa harap ng kanyang mga mata? Kuya, pwede mo bang kontakan si Terence? Pupuntahin man niya o hindi, it's worth a try. Kung tumanggi siya at mamatay ako, it's my destiny. Hindi man lang inisip ni Darren ang paghihiganti. Pati si Master Bing ay natalo, ano ang magagawa niya? Ang paghihiganti kay Terence ay kalokohan. Kung madali lang siyang makaganti, hindi sana nakaupo si Master Bing sa wheelchair ngayon. Pinag-isipan din ito ni Coldy at bumaling kay Master Bing. Kung tutuusin, may sama ng loob sila sa isa't isa at kung pupunta siya kay Terence, hindi ba't ipinapakita niya ang kanyang kahinaan sa harap ni Terence? Maraming tinulungan ni Darren si Househale na huminto. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay, iwinagayway ni Master Bing ang kanyang mga kamay, magpanggap na lang na hindi ko alam ang tungkol dito at tingnan kung ano ang kanyang reaksyon. Alam ni Master Bing kung paano makuha ang puso ng mga tao at iyon mismo ang dahilan kung bakit tapat na nagtrabaho ang ama at anak ni House Zong sa ilalim niya. Hindi niya kailangang gumastos ng kahit isang sentimo para magkaroon ng pabor sa kanya si Coldy at si Darren. Gaya ng inaasahan, napaluha silang dalawa sa pasasalamat at sinabi ni Coldy, maraming salamat. Mapalad kaming nagtatrabaho sa ilalim mo. Sige, mabilis na hanapin si Terence. Ang kumita ng pera para sa amin ni Househale sa hinaharap ay mas mahusay kaysa sa anupaman. Ikinaway ni Master Bing ang kanyang mga kamay, ngunit mas kinaiinisan si Terence at pinag-isipan kung paano niya maaalis si Terence minsan at para sa lahat. Pinakamabuting patayin siya kaagad para hindi magkaroon ng pagkakataong lumaban si Terence. Dahil nakatira si Terence sa Songshan, kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga aksyon. Kung hindi niya sinasadyang mabangga si Terence, hindi niya malalaman kung paano siya mamamatay. Hindi nang ahas si Coldy na ipagpaliban pa ito at tinawagan si Terence. Ang numero ni Terence ay hindi lihim, at madaling makuha ang kanyang mga kamay. Kaya naman, nakuha ito ni Coldy mula sa Jerwin.
Kakapasok lang ni Terence sa kotse kasama sina Cheryl, Yasi, at Josephine nang tumunog ang kanyang telepono. Pinulot niya at ito ay numero ng estranghero. Hello. Pinulot ni Terence. Terence. Ako si Coldy, bagamat galit si Coldy, tila kalmado siya sa labas. Oh, Coldy bro? Anong meron? Narinig ni Terence ang mahinahong tono ni Coldy at sumagot siya sa parehong kalmado na parang hindi niya alam kung bakit tumawag si Coldy. Gayunpaman, ang Coldy bro, ay parang balentuna sa pandinig ni Coldy. Kailangan ba siyang tawagin ni Terence na kuya? Hindi na kailangan. Ito ang pangalawang pagkakataon na direktang nakausap ni Coldy si Terence. Ang unang beses nilang nag-usap ay sa Floating Clouds. Binyantaan niya at tinukso si Terence, ngunit hindi siya pinansin ni Terence. Inalis din ni Terence ang dalawang golden class na gwardya na naglagay kay Coldy sa isang malaking kawalan. Let's be straightforward. Ikaw ang umatake sa pinsan ko, Darren, di ba? Ibinigay ni Coldy ang maskara dahil walang paraan upang malutas ang sama ng loob sa pagitan nila. Nasaktan ba siya? Nagtatalon-talon siya nang umalis ako, ngumiti si Terence, o tama, huwag mong sabihin sa akin na tanga ka para bumunot ng mga karayom. Nakakapanghinayang. Kahit ang Diyos ay hindi na siya kayang iligtas ngayon. 719. Galit na galit si Coldy. Siya ang tanga na bumunot nito. Gayunpaman, alam niyang hindi siya magagalit ngayon, Terence, sana ay palayain mo ang aking pinsan. Ayokong madamay ang mga sama ng loob natin. Idiot ka ba? Nawala ng pasensya si Terence sa sinabi ni Coldy, kung sinusubukan ko siyang saktan dahil sa nangyari sa atin, patay na siya. Ginawa ko iyon dahil nasaktan niya ako. Hindi nakaimik si Coldy. Hindi niya maitatanggi na ang mga salita ni Terence ay nabalisa sa kanya. Well, pwede mo ba siyang bitawan? Umubo si Coldy at awkward na nagtanong. Bakit kailangan ko kung buhay siya? Hindi na kailangang tawagan ako kung patay na siya, sabi ni Terence, wala ka bang bihasang tao sa ilalim mo? He could make deadly 7 herbs poison pero hindi kayang lutisin ang maliit na problemang ganito. Tama na, busy ako. I need to drive for my ladies, bye-bye. Binaba ni Terence ang tawag ng hindi hinihintay na sumagot si Coldy. Malungkot na tiningnan ni Coldy ang kanyang telepono. Busy ka. Wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon dahil kailangan niyang tawagan si Terence. Shit bro? Patay na ba yan Darren? Tanong ni Yasi. Hindi pa, pero sa tingin ko malapit na siyang mamatay. Hindi alam ni Terence kung ilang karayom ang nabunot ni Coldy. Hindi masaya kung patay na siya, umiling si Yasi, Shield bro, maaari mo bang gawing mas hindi mabata ang kanyang buhay kaysa kamatayan? Malamang, sagot ni Terence, ngunit hindi na natin siya makikita dahil hindi ako mapakali na iligtas siya. Nako, pero sa tingin ko tatawagan ka ulit ni Coldy. Magagawa mo ba yan kapag tumawag ulit siya? Mungkahi ni Yasi. Sa sandaling matapos magsalita si Yasi, muling nagring ang telepono ni Terence. Di ba sabi ko sa'yo busy ako? Hindi ka ba nakakaintindi ng human language? Si Terence ay hindi magalang kay Coldy. Terence, tinawagan kita dahil wala tayong magagawa sa panig natin. Dapat maintindihan mo iyon. Natakot si Coldy na muling mabitin si Terence at mabilis na huminga, iligtas mo ang buhay ng mga pinsan ko. Ibigay mo sa akin ang anumang kondisyon na mayroon ka. Natagpuan ito ni Terence na kakaiba. Parang ang ekspertong nagtatrabaho sa ilalim niya ay sadyang ganoon. At least, hindi siya kasing husay ni Terence. Nabali ang binti ni Uncle Dolyar, dapat mong bayaran ang ilang mga bayarin, nagpasya si Terence na kunin ang mungkahi ni Yasi at patayin si Darren. Gayunpaman, ang paghihirap na buhay ay mas mabuti kaysa sa pagkamatay, tama ba? Hindi gustong sayangin ni Terence ang kanyang pagsisikap at gusto niyang bayaran si Coldy. Walang problema, bibigyan ko sila ng 3. Sasabihin sana ni Coldy ang 300,000 dolyar, ngunit pinutol siya ni Terence. 3 million. Bibigyan kita ng account kapag hindi ko nakita bago magdilim, huwag kang mag-abala.
Gamitin mo yung pera mo para mabili ang pinsan mo ng magandang kabaong at magandang pwesto sa sementeryo. Naisip ni Terence na ang pamilya ni Josephine ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 o 3 milyon para sa isang bagong bahay. Ang paghingi ng 3 milyon ay marami. Lumabas sila at bumangga sa isang malas na bastard, ngunit nakakuha sila ng pera para sa isang bagong bahay. Fine. Malaki ang ginawa ni Cody at sumakit ang puso niya nang humingi ng 3 milyon si Terence. Malaki ang 3 milyon kapalit ng buhay ng kanyang pinsan. Walang gaanong pera si Terence sa kanyang mga kamay ngayon. Ang 1 bilyong nakuha niya kay Lane Cheney at ang kinita niya sa auction ay ginastos lahat sa medical company. Kailangan nilang mamuhunan ng higit kung nais nilang magkaroon ng malaking produksyon. Bagamat may malaking negosyo si Terence, wala siyang gaanong pera sa kanya. Tinext ni Terence kay Cody ang account na nerehistro ni Mrs. Duran noon at kailangan lang niyang maupo at maghintay na mailipat ang pera. May gustong sabihin si Josephine, ngunit hinayaan niya si Terence na gawin ang ginawa niya habang nandoon pa rin sina Cheryl at Yasi. Gayunpaman, inaliw niya ang sarili na ito ay kabayaran para sa kanyang ama at hindi siya dapat ma-pressure. Kung kinuha ito ni Terence, mas marami siyang utang sa kanya. Shield bro, hindi mo ba siya gagawing buhay na patay? Bakit mo siya nililigtas? Tanong ni Yasi. Hindi ba buhay ang taong patay? Tumawa si Terence. Ha 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 ha. Agad na tumawa si Yasi, Shield bro, you are evil. Kasensama ko. Hindi kasing sama mo, kibat balikat ni Terence. Si Yasi ay mas malikhain kung paano manlinlang ng iba. Tumawa din sina Josephine at Cheryl. Walang konsepto si Miss tungkol sa pera, ngunit nagulat siya nang humingi ng 3 milyon si Terence sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Paano kaya madaling kumita si Terence ng napakaraming pera? Mula sa kanyang mga ekspresyon, tila hindi niya inilagay ang pera sa kanyang mga mata. Kinabahan si Cheryl. Hindi ba't palagi siyang nananakot na ibawas ang sweldo niya? Nakakatawa ba yon sa kanya? Gayunpaman, mas nalito si Cheryl kung bakit nagtatrabaho si Terence sa ilalim niya. Sa kakayahan ni Terence, hindi na niya kailangan pang magtrabaho ng 30,000 dolyar. Bakit siya nahanap ni Daddy na eksperto? Cheryl, Yasi, saan ka pupunta ngayon? Lumingon si Terence at nagtanong, pupunta kami ni Josephine sa mga night market para bumili. Pupunta din tayo ha? Cheryl sis. Napakurap si Yasi kay Cheryl. Kami. Gustong pumunta ni Cheryl. Gusto ko kumain ng fried mushroom. Cheryl sis, pwede bang sumama ka sa akin? Hinawakan ni Yasi ang mga kamay ni Cheryl. Fine, fine, sabay na tayo, tumanggo si Cheryl. Ang mga labi ni Josephine ay kumikibot ng malungkot. Bakit kailangan nilang sundan siya sa kanyang date? Ngunit hindi makapagkomento si Josephine dahil tinatrato lang siya ni Miss ng hapunan. Walang paraan na maitaboy niya sila. Hindi gaanong nagsalita si Terence. Pinaandar niya ang makina at nagmaneho patungo sa night market. Habang papunta doon, tinawag ni Mrs. Duran si Josephine. Mama! Anong meron? Hindi alam ni Josephine kung bakit tumawag ang kanyang ina sa oras na ito. Hindi ba niya alam na lumabas siya kasama si Terence? Kadalasan, hindi siya ginagambala ng kanyang ina kapag nakikipag-date siya. Yun, I just got a message saying that there's a 3 million transaction. What's happening? Is it a scam? Hindi gaanong alam ni Mrs. Duran ang tungkol sa mobile bank. Ang card ni Terence ay nakabaon sa ilalim ng bahay, kaya nagpunta sina Mrs. Duran at Terence para magparehistro ng bago na may pangalan ni Mrs. Tang. Kung i-activate niya ang mobile bank, makakatanggap sila ng isang bucket ng bean oil bilang regalo. Gustong-gusto ni Mrs. Duran na kunin ang maliliit na bentahe at agad itong isinaaktibo. 720. Bagamat hindi gaanong alam ni Mrs. Duran ang tungkol sa mobile bank, palagi niyang nababasa sa pahayagan na may mga mensaheng scam. Tumalon siya sa paningin ng 3 milyon at hindi alam kung ano ang gagawin dito. Tapos na ang transaction.
Natigilan sandali si Josephine ngunit agad na sumagot, hindi ito scam, ito ay kabayaran para sa mga medikal na bayarin na hiniling ni Terence mula sa Irving Real Estate. Ha! Hiniling ni Terence. So totoo. Si Mrs. Duran ay labis na natuwa, pupunta ako sa bangko para tingnan ito ngayon. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaking pera sa buong buhay ko. Nag-aalala si Mrs. Duran tungkol sa pagbili ng bahay bukas. Ngayong mayroon na siyang 3 milyon, sapat na ang kanyang pambili ng anumang bahay na gusto niya. May sapat na kakayahan si Terence na baliin ang binti ni Irving at humingi ng 3 milyon bago humingi ng kabayaran si Irving sa kanya. Okay. Hindi na nagsalita pa si Josephine at ibinaba ang tawag. Hindi natakot si Josephine na ipaalam kay Cheryl na mahirap ang kanyang pamilya, ngunit natatakot siyang ipaalam sa kanila na ang kanyang ina ay isang sakam na tao. Siguradong pagtatawanan siya ng mga ito. Hindi nagtagal matapos matanggap ni Josephine ang tawag, tinawagan ni Goldie si Terence. Terence, inilipat ko sa account mo ang perang hinihingi mo. Kailan mo ililigtas ang kapatid ko? Diretsong tanong ni Goldie. Sila ay nasa isang kapaki-pakinabang na relasyon, at hindi na kailangang maging magalang. Oh, sasabihin ko sa iyo kung paano siya ililigtas at magagawa mo ito sa iyong sarili. Walang ingat na sagot ni Terence, maghanap ng sinumang siruhano at hilingin sa kanila na putulin ang 2 sentimetro na radio sa paligid ng mga karayom. Putulin ang mga karayom kasama ang karne, at siya ay maliligtas. Ano? Putulin ang laman niya. Nanlaki ang mga mata ni Goldie sa gulat sa sinabi ni Terence, "Are you kidding me?" Walang saysay na dayin kaalang-alang sa 3 milyon, walang pakialam na sagot ni Terence, ulitin mo ang aking mga salita sa medikal na ekspertong iyon, malalaman niya kung tama ako o hindi. Wala akong oras na makipag-usap sa iyo. Ito ang tanging paraan upang mapanatili ang buhay ng iyong kapatid. Fine, maniniwala ako sayo. Huminga ng malalim si Goldie at pinigilan ang kanyang galit. Hindi siya pinansin ni Terence at ibinaba ang tawag. Nalungkot si Goldie dahil matagal na siyang hindi pinapansin. Kahit ang mga tao ni House Hale ay hindi siya minamaliit. Gayunpaman, hindi nag-abala si Goldie kay Terence dahil matagal na niyang gustong patayin si Terence, at kailangan niyang panatilihin ang kanyang galit hanggat nabubuhay pa si Terence. Hindi nang-ahas si Goldie na ipagpaliban pa ito at inulit ang mga salita ni Terence kay Sumaowang. Gayunpaman, hindi niya inasahan na bigla na lang tinampol ni Sumaowang ang kanyang sariling noo at napabulalas, paano ko hindi iyon naisip? Kung hindi natin maalis ang enerhiya sa loob niya, maalis na lang natin, hindi ba? Napakadali pa. Nakita ni Goldie ang reaksyon ni Sumaowang at natigilan, sinasabi mo ba nagagana ang paraan ni Terence? Oo, at ito ang tanging paraan para mailigtas si Darren. Gayunpaman, kailangan niyang magdusa para mabuhay, sagot ni Sumaowang. Posible bang itago ni Terence ang iba pang mga pamamaraan palayo sa atin at sadyang nagbigay sa atin ng pinakamalupit na paraan? Tanong ni Goldie. Mula sa kanyang pananaw, naniniwala siya na walang maidudulot na mabuti si Terence sa kanila. Kahit na gumawa siya ng isang bagay, sasabihin niya lamang sa kanila ang pinakamahirap na paraan. Marahil hindi. Kung ang isa ay gumamit ng lahat ng dalisay na enerhiya sa isang tao, ito ay maraming pagsisikap upang maibalik sila. Kahit na magagawa ito ni Terence, hindi niya ibababa ang kanyang kakayahan para sa kapakanan ng 3 milyon, umiling si Sumaowang, natatakot ako na si Terence ay hindi pa ganap na naka-recover. Siya ay bahagyang mas mababa kay Mr. Leandro. Hindi niya gagawing ipagsapalaran ang buhay ni Darren para hindi niya ipagsapalaran ang 3 milyon. 3 bilyon. Lalong gaman ang pakiramdam ni Goldie matapos marinig ang paliwanag ni Sumaowang. Dahil may paraan para malutas ito ngayon, dapat nilang gawin ito ng mabilis. Humagalpak ng tawa si Yasi matapos marinig ang pamamaraan. Pakiramdam niya ay destiny ito. Pareho silang masama ni Sheldbro, pumapatay ng hindi man lang kumukurap. Kung susundin nila ito, si Darren ay mapupuno ng mga sugat. Naramdaman din ni Cheryl at Josephine na ito ay isang labasan ng kanilang galit.
Hanggat hindi nila siya pinatay, makatwirang parusahan si Darren. Ipinarode ni Terence ang sasakyan sa harap ng night market at nakita niya ang ilang binagong Hyundai Coupe at Geely BL. Sila dapat ang mga taong huling nakilala niya. Noong panahong iyon, si Trixie ay bahagi nila ngunit ngayon ay wala na siya. Hindi niya alam kung bakit pumunta si Trixie sa lungsod ng Yanjing at hindi bumalik. Akala ni Terence ay nakakainis siya kapag nandoon siya, ngunit na-miss siya ngayon ni Terence dahil bigla siyang nawala sa kanyang desk partner. Naalala niya na pumayag siyang i-treat ang pagkain nito. Nakita ng mga taong iyon ang beetle ni Terence at hindi nila ito pinansin. Ayaw nilang makipagkarera sa kanya dahil hindi siya nagmaneho ng sports car. Obviously, nakalimutan na nila si Terence. Sumunod sina Terence at Josephine sa likod ni Miss at Yasi. Pumasok silang apat sa night market. Sina Cheryl at Yasi ay hindi kailanman bumili ng kahit ano mula sa isang flea market. Pagdating nila dito kanina, dumiretso sila sa food street na walang tigil dito. Ngayong huminto na sila, nadatnan nila itong nagpupuyo sa ingay. Ang gaganda ng mga damit. Malapit sa mga bagong style mula sa Hong Kong at Taiwan. Hindi available sa mga malls. Tiningnan ni Yasi ang mga damit ng may pagtataka. Ito ay peke. Ang kalidad ay malayo sa mga tunay. Ang presyo ay 110 o 100 lamang ng tunay na bagay, paliwanag ni Josephine habang natatakot siyang maskam si Yasi dahil tila sobrang excited siya. Ganun ba? Cheryl sis, bibili ba tayo? Iisipin ng mga tao na totoo. Mungkahi ni Yasi. Palihim na bumaantong hininga si Josephine. Tama siya, kahit na magsuot sina Cheryl at Yasi ng peking branded na damit na binili gamit ang kanilang yuan, walang maniniwala na peke iyon. Ngunit kahit na siya mismo ay nagsuot ng tunay na branded na damit, malamang naisipin ng mga tao na ito ay peke. Tingnan natin kung gayon. Curious din si Cheryl dahil maraming mga estilo ang bago. Dumating silang apat sa isang tindahan sa gilid ng kalsada na tila may disenteng kalidad ng mga damit. Si Josephine ay pumili ng isang pares ng shorts para sa kanyang sarili. Sina Cheryl at Yasi ay parehong pumili ng isang pares ng shorts at isang kamiseta bawat isa. Hiningi nila ang presyo at $300 ang pinagsamahan. Pwede mo ba kaming bigyan ng discount? Tanong ni Terence sa may-ari. $280 ang pinakamababa, nakita ng may-ari na sina Cheryl at Yasi ay mayayamang tao, kaya hindi niya ito gaanong ibinaba. Magkano? $200. Inulit ni Terence ang mga salita ng may-ari at binago ang kanyang pagbigkas bago nagpatuloy, ang $200 ay masyadong mahal, gawin itong $150. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.